Kala mo, ikaw lang may dip-tip ba? O, makapag-beach ka pa dyan, ha? Teka, ako rin, syempre. Hi, guys! Welcome sa aming pilot episode kung saan mamamasyal kami ni Madam Marimar kung saan-saan. At welcome sa aming talk show on the go. Yes, with Madam Marimar and DJ Rain. At habang nandito po kami ngayon ay umuulan. Kaya ayun, no? Oo, kaya meron kaming payong eh. Ano ba, Madam Marimar? Ikaw naman ngayon. Ay, magandang hapon sa inyo lahat yan, mga viewers out there. Andito naman kami ngayon. Nag-talk show on the go para lahat na gusto namin interviewin dito sa aming dadaanan. Correct ka dyan, Madam Marimar. At dahil tama yung sinasabi nga ni Madam Marimar, at kung saan man kami mapapunta, mapadpad, ay yun ang aming interview. Anta ba yan? Ang yung kami, baka maswerte yan. Isa kayo sa mahulaan ko. At saka, masalubong namin ni Madam Marimar, guys, ayun. Magabang lang kayo dyan. Para nawiwindang talaga ako, para ako naninibago. Ang ganda pala ng ganito eh, talk show on the go. Diba? Talk show on the go every Friday, guys, 3 p.m. Habang kayo ay nagme-merienda, panoorin niyo po ang aming talk show on the go with... Hi guys, at ito, kakatawid lang namin ni Madam Marimar. Oo, kasi nasa lansangan kami na nagto-talk show ngayon. Kamusta ka ba ngayon, Madam Marimar? Maganda naman ang aking araw ngayon. Kasi hindi talaga may iwasan. Talaga sa ating trabaho. May Uy! diba? Sabi. Para mukhang pa-cleavage ka ngayon, Madam Marimar, ha? Kala mo, ikaw lang, ha? Oo. Ako din, guys. Ayan. Isang magandang hapon sa inyong lahat. And welcome sa aming talk show on the go ni Madam Marimar. Hi guys, at ayun, dahil umuulan kaya nakapayong po kami. Baka nagugulat ko yung ibang nakakapanood ko sa amin ngayon. Anong klase bang talk show yan? Bakit nakapayong? Or umaraw, on the go po kami ngayon ni Tama lang Madam yan. Wala tayong Marimar. bibiring araw. At isang maulan na hapon po sa ating lahat. Hi guys, at dahil papalapit na po ang undas, ang aming pag-uusapan ngayon ni Madam Marimar ay about kababalaghan. Naniniwala ka ba sa multo? Ayan, naniniwala ka ba sa multo, guys? So, mag-comment lang kayo sa ating comment section. Ikaw ba, Madam Marimar, naniniwala ka ba sa multo? Ako talaga, actually naniwala ako sa sidekick ko kasi talaga ako. Natural lang, literal lang sa mga sidekick na naniniwala sa multo. Oo. Bakit ka naniniwala? So, ibig sabihin, bata ka pa lang ba? Nakakakita ka na? Oo, nakakita po talaga ako Experience? nakikita talaga ako yung mga tumatagos. Tumatagos? Sa pader. Tapos, nakikita ko paano sila maglakad. Smooth lang, hindi sila naglalakad. Lumulutang lang sila sa... Eh, yung huli mong karanasan, kailan yon? Ang huli kong karanasan ngayon dito sa aming tinitirhan. Meron? Kasi, noong time na yon, Anong oras yun? gabi. Noong time na yon, nandun yung anak ko, kaibigan ng anak ko. Nung kumain kami, nagulat ako talaga, hindi ako pahalata kasi ayoko matakot sila. Hindi ko akalain na nakikita pala nila. So, ibig sabihin, sinasarili mo lang yung time na yun na... Oo, kasi inisip ko, hindi nila nakikita yung nakikita ko. So, nanahimik lang ako kasi ayoko na matakot sila dahil mga kabataan, anak ko, tsaka kasama nila, kaibigan. Ayun, hindi ko talaga sinasabi. Yung nag-react na sila,
Sabi nila, hindi sila makapaniwala. Nga na sila, sabi nila, tita, gumaganon sila sa shock. Sabi nila, Oo. tita, ano yung nakita namin? Alam mo yung damit ng parang wedding gown? Oo. Ganon. Yung white niya parang, yun yung tila ng pang-gown. Okay. Oo, kasi no time na yun, naka-white kasi ako, yung pantulog. Like this, di ba may ganyan-ganyan na style na buwan? Oo. Na white. Akala nila nun, ako, yung naglakad. Pero naisip nila, nandiyan naman kami magkasama Oo. sa lamisa. Pero hindi nila maisip na ako. Ah. Oo. As in, hindi So, kinalabutan ka o tumayo yung mga balahibo mo sa no para time na sa yun? akin, hindi ako natakot kasi sanay na nga ako sa mga multo. Ah. Ang natatakot talaga dun, yung anak, yung jowa ng anak ko, yung kaibigan niya. Yung takot na takot sila ng araw nila. Ayaw nga nila alas matulog kasi parang nag-aano pa rin sa kanilang utak yung nakikita nila. Kaya talagang, So, yun yung experience mo. bago pa yun. Bago pa talaga nangyari yun. Okay. Bahay na tinirham ko. Okay. At kayo nga po ay patuloy pa rin po na nakatutok sa ating talk show on the go with Madam Marimar and DJ Rain. At habang nagsushoot po kami ngayong oras na ito ay maulan. Ayun, kaya nakapayong po kaming dalawa ngayon, guys. Ayun. Eh, dadalaw ano tayo interview next. Baka meron. And sa akin naman, guys, kung naniniwala ba ako, oo, kahit hindi ako nakakakita pa, pero nakaramdam na ako ng ilang beses. So, parang I think meron na Madam Marimar, meron talagang multo. Kasi, ayun, naramdaman ko eh. Pero hindi kasi maraming mga tao, kahit hindi nakita o na-experience, naniniwala sila. Yung iba naman, kailangan ma-experience muna nila bago sila ay maniwala. So, kanya-kanya siguro tayong paniniwala at ano tawag doon? Ayun nga, yung paniniwala. Dahil dahil malapit na nga yung Todos los Santos, yan yung aming pinag-usapan nga ngayon, guys. So, ikaw ba, Madam Marimar, kapag Todos los Santos o araw ng mga patay, nasaan ka no? Nasa bahay lang? Nagsisindi lang ba ng kandila? Nagluluto at naghahanda? Nagbisita kasi meron akong angel na nawala. Yung bagong silang talagang nawala siya, angel pa lang talaga siya. Kaya dinadalaw namin siya sa cemetery. Nagtiterek kami ng kandila doon. Okay. So yun yung pinupuntahan nyo kapag Opo, kasi yung sa gitna kong anak nawala siya. Okay. Yung pagkasilang talagang wala na siyang buhay. Okay. Kasi 8 months lang siya Yung father ko naman nakalibing naman sa may bandang may kawayan, and then yung mother ko naman po ay sa Pampanga. So pag hindi ako nakakapasyal yearly ng November 1 ay nagsisindi lamang si DJ sa labas ng bahay ng candle. Ayan. Ikaw, ano ba, Madam Marimar, anong klaseng candle o kulay ng candle ang lagi mong sinisindihan yearly? Kailangan talaga puti. Kasi ang puti kasi kapayapaan talaga sa mga nakahimlayan. Kapayapaan yan. Kailangan mong according to the color kasi color na white is para talaga yan sa mga soul. Okay. So, ayun. At saka siguro, Madam Marimar, kailangan lang din, tawag doon, kailangan din na ipagdasal, no, di ba? Hindi talaga yan. Yun ang Kasi yung pagkain. ibang relihiyon, sinasabi nga is, kapag patay na eh, hindi na babalik yan. Tsaka, yun yung kanilang paniniwala. What do you think naman, Madam? Ano ang opinion mo doon? Para sa akin, ilang safety kasi nakikita ko talaga mga kaluluwa. Hanggat tinatakasan nila yung sundo nila, nagiging
ano sila, ligaw na kaluluwa. Pag umabot sila ng matagal ang panahon dito, hindi na po sila matanggap sa langit. So, ang mangyayari sa mga ligaw na kaluluwa na yan is bad spirit na yan. Yun ang dapat madalas magdadasal dahil yung mga yan, the more na hindi mo pinagdadasal yung mga kaluluwa na yan, maghahasik ng lagim yan dito sa mundo natin. At yun pa, isa pa pala, no, Madam Marimar. Speaking of pagdarasal o yung panalangin, kailangan natin ipagdasal yung ating mga mahal sa buhay na yumao na. Kung hindi man tayo makapagpasyal sa kanila, sa cemetery, itong November 1, pagtirik na lang natin sila ng kandila, tsaka alaya, mag-alay tayo ng panalangin para sa kanila. Yun. So, importante yun, guys, ha. Hi, this year, episode natin is para sa Halloween po ito. Sa inyong palagay, naniniwala po kayo sa multo? Ako parang hindi ako naniniwala kasi bago ako nakakita. Gano'n. Sa madaling sabi, Taga-probinsya ako pero hindi ko naniniwala yan. Parang meron. Pero hindi pa naman ako nakakita talaga. Nakaramdam ka na. Nakaramdam ko. Kaya naniniwala kasi parang kundi-kundi lang yan. Actually parang hindi man ako nakakita kasi na may multo talaga. Pero ewan ko lang, pero para sa akin walang multo. Nasa ano mo lang yun, parang guni-guni mo lang na gano'n na may multo pero wala. Wala kasi hindi pa ako nakakita eh. Nakaramdam. Nakakaramdam parang medyo pero parang hindi. Nakikita sa cemetery. Parang hindi. Ayaw mo maniwala na mo Pero minsan nakaramdam ako ng tatakot. Mga hindi naniwala na multo. Daling ko siya Pero hindi ba ako wala talaga sa mundo kasi wala mo ko nakita. Madami siya nararamdaman kakaiba. Wala akong nakita na kakaiba. Kasi hindi ko natakot. Alam niyo kung bakit? Ang multo isang nakakalang. Yun lang. Yes, naniniwala ako na may multo. Kasi it's part of life. Kasi kung hindi tayo maniniwala, sana hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kung ang Diyos nila naniniwala natin, maniniwala tayo na yung multo, may spirit yan. Parte na yan ang buhay natin. Mula noon hanggang ngayon, maniwala tayo. Kasi yung mga spirit na yan na alam mo yun, hindi sila napagdasal, yung time na namatay sila, at saka lalo na yung nagkasakit sila. Kaya ngayon bumabalik sila dito sa ating lupa para humingi ng dasal. Kaya may sinasabi na multo, tinatawag na multo. Yun. Number 1, naniniwala ako dyan. Dahil na-experience ko na yan. Kasi sa kailangan talaga ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. Lalo na hindi natatahimik ang kaluluwa nila dahil hindi na ano tawag ito, yung mapakali yung kaluluwa nila. Dahil nga hindi pa na natatapos yung kanilang mission sa mundong ito. Kaya yun. Ito ay isang guni-guni lamang. Dahil tayo ay nakukulang sa pananampalataya sa Diyos. Kaya minsan, iniisip natin ang isang bagay na imposible kahit hindi naman imposible. Tayo ay manalangin lang. Ilagay natin sa puso natin ang Diyos. ano ba ang pangalan natin, ma'am? Pero sa Katolikon, naniwala po ba kayo sa multo? Opo. May experience po kayo. Kung hindi po yung kaliwanag yung paano yung na-experience? Wala. Pero based po sa mga na-experience sa okay. Meron po ako sa katanungan. Naniniwala po ba kayo sa multo? Ha? Sa multo hindi kayo sure. So, hindi niyo po siya mapaliwanag na maayos kasi sa inyong experience wala talagang ganon. As in, kahit sa mabahay, pero yung bata pa kayo, takot din talaga kayo sa multo. Pero ngayon, nagkaklasan nyo na talaga, wala talaga. Nahiya sila. Mahiyain, hindi natin maiwasan yan. Oo naman. Hi guys, at kayo ay you're watching Talk Show on the Go with Madam Marimar and DJ Ray. Isang maulan na hapon po sa ating lahat. Ayun. Kamusta na may mga na-interview mo kanina? Ano yung pakiramdam mo?
Madam. pakiramdam ko, parang nakakatuwa din pala yung makipag-cooperate sila. Oo. Napaka-ano din talaga. Maganda pala yung gano'n, yung makipag-cooperate kasi ma-appreciate mo talaga yung ginawa natin na yung parang hindi sila didma, gano'n, di ba? Oo. Tsaka hindi scripted yung ating talk show, Oo. guys. Oo. Di ba? Habang umuulan sa mga oras na ito, habang kami ay nag-shoot, ayan. Kaya nakapayong po kami ngayon dahil umuulan. Ayan, share po tayo, guys. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming pilot episode, Madam Marimar. Salamat po sa mga viewers. Dapat subaybayan nyo palagi kasi lagi na po namin ito gagawin. Yeah, guys, at meron na naman na interview si Madam Marimar. Ang kanyang power o charm, yung kanyang charm. Kahit maulan, grabe na to! Ayan, thank you so much guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you. Salamat. Bye. Shout out!